Ikaw ba, kapag nakuha mo yung sweldo mo, what do you do with your sweldo or what do you do with your salary? And sabi nila na 78% of Filipinos na they feel paycheck to paycheck pa rin or they feel broke right after silang magsweldo kahit na mataas pa yung sweldo nila. In this video, I'm going to share with you the 4 phases of financial target na kung saan it encourages me, maybe it will encourage you to anong direksyon ng pupuntahan ng salary mo after you get it. By the way, I am Joy Lee. I am a government employee as a teacher and may 10 years na bilang isang teacher. During my elementary days, I asked my mom, habang siya ay nakahiga sa bed, linapitan ko siya. Sabi ko, Ma, ano po ang ginagawa ninyo? Ba't nakakapagbigay kayo sa church? Sabi ko, that make me curious kasi, bakit sila bigay ng bigay sa church? And then, tinawag niya ako, in that time, hindi ko naiintindihan yung 10%. Pero sabi niya sa akin is, if you have 10 pesos, ibibigay mo yung piso. Tinandaan ko lagi yon until basta makakapag-receive ako ng baon ko, tinatanggal ko na yung 10%. During the high school time, dala-dala ko yon until sa may college time. Nung college time ko, maalala ko na may nakaipon ako ng 10,000 out of ang tagal ko ng mga ipon, and then pinambili ko sa Divisoria at ginawa ko siyang, binenta ko yung mga bags para naging negosyo ko. Until nagamit ko yung pananaw na yon na tinatanggal ko lagi ng 10%. Hindi dahil 10% sa church and then 10% na savings para sa akin. So parang in-equivalent ko, 10% sa church and 10% sa akin, and then yung 10% na yun is lagi kong sinisave until nagtatrabaho na ako. No? Naramdaman ko na parang, para saan ba yung savings? Ang tinuro lang sa akin, what's the formula of saving, paano magtanggal sa nare-receive mo, pero hindi ko alam kung para saan talaga yung savings. Until na parang naramdaman ko na lagi na lang may ceiling. Alam mo yung naging cycle na lang sa akin na parang I earn, I save, and then magagastos ko siya. Tapos hindi ko alam kung saan napupunta yung savings ko, and then I earn. Naging routine ba sa akin na hindi ko alam, wala siyang direksyon. So sabi ko, ibig sabihin pala is even I have a salary, even I have a sweldo, even I know how to save in that salary, pero hindi ko alam kung saan siya pupunta. It is useless. So, before I'll share to you what do I do with my salary when I get it, I want to share to you the 4 phases na nakuha ko sa Pera Palaguin Mo na book. Nabasa ko siya, and then I want to share to you na sana makapag-encourage. Phase 1 niya is start up. So, I have this acronym na start a bar. Start a bar. So, yung una is number 1, start up phase. Ibig sabihin nito, sabi naman nila is regardless of the age. Pero lalagyan ko po ng age to make you understand kung saan na po kayong stage sa buhay ninyo para mas ma-encourage ka na after mo makuha mo yung sweldo mo, there is a direction. So, start up phase is, this one is 29 years old below. Simula na siya na, pagkatapos ng pag-aral niya ng college, simula na siyang mag-work. From the first year of working until 29 is the start-up phase. Ibig sabihin daw nito is all the income is active, 100%. Lahat ng skills, lahat ng talent, lahat ng kapalit ng pawis mo, ng time mo, is all 100% from the active income. The second phase is build up phase. Ibig sabihin, ito daw yung age ng 30 to 44. This one daw is, from that is 20% ng income mo must be from a passive income. Ang intindi ko naman dito, 20% is ng income mo is coming from the passive income. Ang intindi ko dito kasi is
active income and passive income. Active is from your energy, di ba? Passive income is yung pera mo, pinalago mo out of this pera. So, nagbibigay sa'yo ng pera. Now, for the needs and the wants, start na kasi dito, may family na, meron ng pagkakagastusan, bumibili ka ng sasakyan, pero isipin natin na we have needs and wants. And we want to ourselves na parang gusto mo rin gumastos na parang dapat mabili mo talaga. Because kaya ka nga nagtatrabaho kasi gusto mo rin ng luho. That's why yung active income in here is mapupunta sa needs. And the passive income, sakita mo sa passive income mo, is pupunta po sa wants. Huwag po natin gagalawin yung nakukuha natin from our active income para hindi po siya, parang hindi po tayo makakautang or mag-excess dun sa mga ginagamit natin araw-araw. That is the build-up phase. And the third phase is asset allocation phase from your 45 years old to 64. Ang sabi niya, ito yung rurok, ito yung taas ba ng iyong career. Ibig sabihin, sana kung sa kamatis, ito na yung hinog na hinog ka na. And then, still pa rin dito, ang iyong passive income daw ay dapat 40 to 60%. And then, sabi ko nga kanina, hinog na hinog ka na, so that ibig sabihin, in your 65 years old above, is the fourth phase is the retirement phase. It must be here daw is 100% na passive income na ang kitaan mo dito. So, ibig sabihin, I see a lot of people na if they don't have direction with their salary, ganito po yung parang makikita mo na yung future, nakikita mo kung saan papunta yung buhay mo. Regardless of the age, sabi nila, if is still pa rin, if you're in your 45 and it's all active income na kukuha is start a phase. Ibig sabihin, hahabol tayo, even me, I'm still on the process na parang hinahabol din kung ano yung dapat kong i-build up. Para pagdating ko ng retirement ko is, hindi lang po ba, yung iba kasi umaasa po sa pension. I have this na case na nakita ko on my father. Hindi ko rin po kasi alam ang financial literacy noon, financial education. My dad, ang nire-receive niya lang sa kanyang SSS ay 3,000 per month. That's why that encouraged me na parang hindi maganda rin na parang walang direksyon, walang pupuntahan kung ano man yung salary mo ngayon. Kailangan mo siyang paghandaan. So what do I do with my salary when I get it based on this phase is talagang number one nagagawa ko is nakasanayan ko na naging disiplinado na ako dito is yung saving or pay yourself first. I give to myself 10%, I pay myself 10%, pero sabi na rule of thumb na dapat daw ang savings natin is 80-20, 20% papunta sa savings. Pero yun na nga, 'di ba? Hindi naman talaga natin kayang i-save 'yon. Pero kung ano yung masisimulan ko, hindi mo kaya ng 10%, start kung anong kaya mo. Wag lang walang gagawin. The second na ginagawa ko is, I gave to God the 10%. Yun na nga po yung nakasanayan ko. Pero, ibig sabihin, na-build na discipline sa akin. And then, on the 80% na natitira sa akin, this is napupunta na sa loan, napupunta na sa needs, napupunta na sa wants, doon na nagati-hati. Now, that encouraged me also na parang, kapag parang gusto mo rin, di ba nagwa-wants naman tayo pero hindi yung sagad. Kasi pag sinagad natin, mauubos sa para sa needs. That's why I encourage you to na magkaroon po tayo ng passive income o kaya'y dagdag na pagkakakitaan. This is what I learned sa tagal na natin bilang isang empleyado, that we can start also na dagdag na pagkakakitaan. Ibig sabihin, this is the actionable step na pwede mong gawin kung kulang na kulang talaga siya para makapag-save
ka, kung wala kang nasi-save talaga is that gives you encouragement na to do something else. So sa akin is that when you start something na pagkakitaan, dun ka na sa marunong ka. Start in what you have, start in what you know, kung ano nang alam mo sa trabaho mo, para hindi ka na mag-i-invest ng malaki. And kapag nakakuha ka na ng extra na parang pagkakitaan and then kumuha ka na ng bayad mo doon, please lang na hindi mo yun gagalawin na ilalagay mo sa wants, but you use this for your growth, na pagpapalaguin mo dun sa papunta sa passive income mo. There's a lot of instrument na paano palaguin or how to double your money. Now, I believe is hindi sa taas or sa baba ng sweldo, it is how we manage our money. Ang kalaban kasi natin dito is that we don't have direction in where we put our salary after we get it. Napupunta siya sa lahat ng needs or napupunta lahat sa wants natin, and we forget na our formula na income minus savings equals expenses. Kaya lang nangyayari kasi income minus expenses equals savings, talagang walang mangyayari. So I encourage you na balikan po yung 4 phases: startup phase, build-up phase, allocation, asset phase, and retirement phase, wherein hanapin nyo po kung saan po kayo sa phase na yon so that we grow together, and para pagdating ng retirement age ay hindi po tayo mangangapa. And that's all. Hopefully, I gave you a parang view for the future na saan tayo pupunta so that we cannot just spend our salary sa lahat ng needs and wants, and we see na merong pangangailangan ang ating future, because our money is not the same after 5 years from now, after 10 years from now, kung buhay pa tayo and still na hindi na po tayo umaasa sa active income. Sa Proverbs 29:18 KJV, where there is no vision, the people perish. See you po on my next vlog. Please don't forget to like, share, and subscribe, and see you po on my next vlog. Paalam po muna.